Everyone, let's declare. Are you guys ready? Handa na ba kayo? Declare natin. Look for 18 to 19. Okay? Yan. Okay, settle down, settle down. Yan. Yan, lalabas dyan. Hintayin nyo lang po. High-tech tayo today, high-tech. Yan. Okay. Are you guys ready? Declare po natin. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set up liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Amen. Our God is Jesus, the Anointed One. Praise God. Palakpan natin si Lord. At atin naman po ideklara ang ating anointed culture, ang ating J1 culture. Are you guys ready? Yan. Okay, declare natin. 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Pwede ba i-high five mo muna yung katabi mo, partner? Congratulations. Ayan, you are here today. Praise God. No? Partner, congratulations. I believe you are blessed. Amen. Sa tindi ng ginagawa ng Lord sa atin, I believe lalong patindi ng patindi ang kanyang ibubuhos. Amen. Humanap ka ng dedeklarahan mo. Humanap ka, magturo ka, sabihin mo, you are blessed. Humanap ka, you are blessed. You are blessed. You are blessed. Yan, hanap sa likod. You are blessed. You are blessed. Yan. Kailangan may nagtuturo sa'yo. You are blessed. Amen. Praise God. Baka naman yung katabi mo hindi mo nasabihan. Sabi mo, you are blessed. Ah, praise God. Pumalakpak ka mga blessed. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan, our camp po, our local camp is fastly approaching. Yan. Para po sa knowledge ng everyone, wala po tayong service dito next Sunday. Alam niyo kung bakit? Kasi local camp na natin. Ah. Sino dito excited na sa gagawin ni Lord? Praise God. No, yun sa mga hindi pa nakapagpalista, yan. Magpalista na. Kung meron pa kayong hatakin nyo na. Praise God nga, si Mama Angel nga, naka-impake na eh. Kwento si Mama Angel, siya daw yung naka-impake na. Laging handa. Oh, ganun ang mga excited. Ngayon palang naka-impake na. Amen. Ay, mga young people, ano yan eh. Mga young people, kagaya ko minsan eh, no, 5 minutes before ang alis, nag-impake. Mag-impake na tayo. Okay, yan. Nakapost po sa ating page ang mga kailangang dalhin, ang fee, kung kayo ay nalilito, naguguluhan, mag-pray po tayo. Hindi, mag-message lang po kayo para tayo magkaroon ng kalinawan. Amen? Praise God. I have a question to all of you who came here today para makita lang si churchmate. Praise God. Sino dito, you came here today para makita mo, madinig mo yung matinding boses ng mga worship team? Hindi. Sino dito, you came here today kasi you're excited sa another move ni Lord sa buhay mo? Amen. Sabi mo sa tabi mo, partner, excited ako sa gagawin ni Lord today. Excited ako sa gagawin ni Jesus ngayong gabi. Amen. Alam niyo po ba, nakakatuwa si Lord kasi every time that we gather, there is power. Amen. Kaya tingnan mo yung katabi mo, paganda ng paganda. Pagwapo ng pagwapo. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Okay, closing prayer. Saya nyo na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Sino dito, church, we are here today to continuously experience the power of the Lord. Amen. That we are here today para tuloy-tuloy maranasan ang kabutihan, kabanalan ng Diyos. Amen. And if that's you, I believe deserve ng Diyos ang best na papuri mula sa kanyang mga anak. Deserve ng Diyos ang ating kayang best na i-offer sa Kanya. Amen. Kaya ang aking pong i-share, dedirekta na ako, ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay, what really matters? Ayan. Ano ba talaga ang mahalaga? Ang mahal mo o ang mahal, bahala na kayo. Okay? Let's dive into God's Word tonight. Meron po ba tayong first timer? Yan. Tanda ko si Mami. Hello, Mami. Kapatid ni Daddy, tama po ba?
Daddy, yan, taga Calgary po. Yan, hello po, welcome back po. Naalala ko po kayo. Last year nakita ko kayo. Yan. Palakpakan po natin si Lord sa kanya buhay. Ayan. Ay, kay Kuya Cholo. Si Kuya Cholo, andito na uli. Welcome back, Kuya Chols. Yan. Welcome back. Praise God. Let's open our Bibles po in Luke chapter 2, verses 21 to 32. Yan. Open your Bibles, okay? Yung mga walang Bibles, kailangan natin yan sa camp, okay? Mura lang ang Bible, $20, para lang yung McDo. Bumili kayo ng Bible. Pastor, yung yung Bible app, paano kapag walang data? Maganda may Bible. Bili tayong Bible. Luke chapter 2, 21 to 32. Are you guys ready? Okay. Let's read this verse. Verse 21. 8 days later, handa na ba kayo? 8 days later, when the baby was circumcised, he was named Jesus, the name given him by the angel even before he was conceived. Ayan yung part kung saan si Jesus ay baby pa lang. Okay? Verse 22. Then it was time for their purification offering as required by the law of Moses after the birth of a child. So his parents took him to Jerusalem to present him to the Lord. Okay? Verse 23. The law of the Lord says, if a woman's first child is a boy, he must be dedicated to the Lord. Yan, praise God. Ginagawa natin yan. No, sa mga baby, no? Kapag mga bagong baby, yan, ang ating huling na-dedicate ay si Jayla, ating dinedicate sa Lord. Okay? Iba po ang baptism. Ang baptism ay ginagawa kapag may conscience na, no? Meron ng marunong na mag-decide. Ang ginagawa natin sa baby ay pagde-dedicate. Verse 24. So, they offered the sacrifice required in the law of the Lord, either a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Verse 25. At that time, ito na. Tingnan nyo kung sino ito. Verse 25. At that time, there was a man in Jerusalem named Simeon. Simeon. Kita ko yung mga ulo nyo, naganunan. Named Simeon. He was righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue Israel. The Holy Spirit, check this out, the Holy Spirit was upon him. The Holy Spirit is upon Simeon. Verse 26, and had revealed to him that he would not die until he had seen the Lord's Messiah. Wow. Verse 27, that day the Spirit led him to the temple. Dinala ni Holy Spirit si Simeon sa templo. So when Mary and Joseph came to present the baby Jesus to the Lord, as the law required, verse 28, Simeon was there. Yan, Simeon was there. He took the child in his arms and praised God, saying, sino dito kapag may nakikita kang baby, gusto mong hinihiram? Uy, pahawak naman. No? Kapag may nakita kang sanggol, uy, pwede kang pakarga. Kasi Simeon, ganun siya. No? Pero iba to eh. Kasi Simeon knew who Jesus was. Verse 29, Sovereign Lord, now let your servant die in peace. Oh, grabe si Simeon. Now let your servant die in peace as you have promised. Verse 30, I have seen your salvation. Verse 31, which you have prepared for all people. Verse 32, he is a light to reveal God to the nations, and he is the glory of your people, Israel. Can we just all close our eyes? Let's bow our heads. Lord, salamat Panginoon. Ikaw ang patuloy, Lord, na mag-glorify sa pagkakabasa ng inyong salita. Thank you, Lord, that in this moment, binubuksan mo na, Lord, ang mga pintuang ikaw lang kaya magbukas. Salamat, Lord, that in this moment, Panginoon, Lord, all open gates of the heaven, Lord God, is open right now in this very place, Panginoon, even into our hearts, Lord God. And Lord, to whatever it is na gusto mong i-reveal ngayong gabing ito, Lord, ayaw naming may masayang, masalo namin lahat sa biyaya mo, Panginoon. Holy Spirit, ikaw ang kumilos sa oras na ito. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. To cut the long story short, no? Siguro si Simeon ay nagpresentang ninong, no? Kay Jesus. Anyways, focus tayo kay Simeon.
Yan, kay Simeon. Sino ba si Simeon? Yan. Sino ba si Simeon? Simeon, kita nyo ba? Yan. Siguro pwede natin patayin yung ilaw. Ito. Para hindi, yan. Thank you po. Salamat po na marami para kita. Yan. Sino ba si Simeon? It is written in verse 25 and 26, the Holy Spirit was upon Simeon. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang si Holy Spirit nandyan? Mukha naman, no? Praise God. Sa biyaya ni Lord, yung katabi mo ay mukhang sinasamahan ni Holy Spirit. Amen. Let's read Luke 2:25 to 26. Basahin natin. At that time, verse 25, at that time, there was a man in Jerusalem named Simeon. He was righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue Israel. Sino bang Messiah? Si Jesus. The Holy Spirit was upon him. See the word upon? Hindi on, hindi in, upon. Ibig sabihin, sinasamahan siya ng banal na spirito. And had revealed to him, itong ni-reveal daw ni Holy Spirit sa kanya, that he would not die until he had seen the Lord's Messiah. Who among of you here believe that the moment that you have accepted the Lord Jesus Christ into your heart as your Lord and Savior, you now receive the eternal life through Christ Jesus? Amen. Parang walang kumbinsido. Amen. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, alam mo, sarili mo, you have received eternal life through Christ Jesus. Amen. Dito, si Simeon, no? Pag-usapan natin si Simeon. Simeon really knows kung ano talaga ang mahalaga. He knows what really matters. Alam niya ang kahalagahan ng true living. Okay? And that is to be with His Savior. Church, may tanong po ako. I have a question. If we're gonna put ourselves sa position ni Simeon, have you ever experienced, no? Hindi mo pa na-experience yung mga miracles si Lord, pero you want to see Him already. Hindi naman yun to the point na pupunta ka na sa langit, pero alam mo yun, you are in the presence of God. Kagaya ba tayo ni Simeon? Na si Simeon, during that time, wala pang water turned into wine. Bata pa si Jesus eh. During that time, wala pang Lazarus na nabuhay. During that time, wala pang feeding of the 5,000. Wala pa. Si Jesus, baby pa lang, sanggol pa lang. Pero kagaya ba tayo ni Jesus? That we are just excited to see Jesus. Not after the things that He can do, but just after Him. Ganun ba tayo? Na are we growing in faith to the point na we desire just to be in His presence, expecting nothing. Just to be with Jesus. Amen. Or are we just, excited tayo mag-church kasi alam natin may blessing na darating. Or excited tayo mag-church kasi alam mong may miracle na mangyayari. Magkalinawan tayo. Si Simeon, nagpunta siya kay Jesus, wala pang miracle na nangyayari during that time. Nung batch ni Simeon, wala pang nangyayaring pinagaling, wala pang rising from the dead, wala pa. Bata pa si Jesus eh. And tanong, ikaw at ako, ma-excite ba tayo magpunta kay Jesus kahit wala tayong matanggap? Ma-excite ba tayong magpunta sa presensya ng Diyos kahit ang ating maranasan ay yung tanging makapal niyang presensya? Amen. Alam niyo po, especially on what is happening now, I'm not gonna open up what's happening on the news, pero now is the best time to come unto Jesus. Amen. That now is the best time na kung tayo ay lalapit sa Panginoong Hesus, hindi dahil may kailangan tayo, kundi kailangan natin ang Panginoong Hesus. Tayo ay lalapit sa Diyos, hindi dahil may hinihingi tayo, pero alam natin kailangan natin ng Diyos. Amen. Eh, ito naman, ang tanong. Have you ever experienced yung grabing effort mo na, pero wala pa rin? Yan. Sa mga young people, sa mga, bagong tasa si bagay. Sa mga young people, yan, pareho kayong mga bagong tasa, mga pogi. Sa mga pogi, binigay mo na lahat, hindi ka pa rin sinagot, okay ka pa ba? Lahat trinabaho mo na, nagkukulang pa rin. Naka-experience na ba kayo ng ganun?
Lahat ng overtime, kulang na lang doon na manirahan. Alam niyo po, dati nung high school, ako ay halos hindi na makita ng magulang ko sa bahay. Kasi sa isip ko, alam ko lang si Jesus, pero hindi ko pa siya natatanggap nun as my Lord and Savior. Sa isip ko kasi, may goal ako. Ang goal ko ay magkaroon ng achievement when I graduate high school. To the point, doon na ako natutulog sa high school. Bakit? Sunod-sunod yung activities. Mayroong mga events, may mga contest, may mga program, ganyan. Lahat na ikinaangan, sabi ng nanay ko, anak, baka gusto mo nang bilhin ng school. Anak, baka gusto mo nang dyan tumira, dadalhin na namin ang damit mo. Ang amin po kasing school, ang aking pong high school ay tatlong sakay ng jeep. Papunta sa school ko mula sa aming bahay. Yung tatlong sakay ng jeep, may tricycle pa at maglalakad pa. Ganong kalayo ang school ko, imagine, no? Pero, alam niyo po, ako'y nag-months effort eh. Ako po ay may sabit lang, pero I didn't receive the best award. I didn't receive the best award. Tinabaho ko lahat, pero nagkulang pa rin. Sino naman dito, na-experience mo, you have worked so hard, no? Yan. Kalahati na ang taon, magjo-July na. Tama-tama na ang magsasabi ng New Year's resolution mo magpapayat. Next year na uli. Naglolokohan lang tayo. Okay? In-apply mo na lahat ng pwede mong i-apply. Nag-enroll ka pa sa gym. Nagbili ka pa ng kung ano-ano. Ano nangyari? Nadagdagan ka pa lalo. O kaya naman sa church, in a Christian life, nakikinig ka ng preaching. Okay? Kompleto. Lahat ng gawain, pinupuntahan mo. May life group, may prayer works, may Sunday service pa. No? Nagpe-praise and worship ka pa sa iyong sasakyan. Pero, ang nangyari, even the things na naririnig mo sa church, hirap ka pa rin tanggalin ang ayaw mo na. Na-experience nyo na ba yun? Na parang, Lord, tinanggap naman na kita, nag-MGR pa nga ako. Wow! Nag-post MGR, shoutout sa mga graduate na ng post MGR. Ready na ang certificate nyo. May isa na lang bukas. No? Lahat. Binasa ko na ang Bible cover to cover. Pero bakit ang buhay ko ganito pa rin? May ganun kayong mga chance? May mga ganun kayong mga time sa buhay nyo? Lord, I am serving you. I am giving my best to you. How come? Ganito pa rin. You know, we are missing something. May kulang. And I was praying to the Lord, Lord, if we are lacking of something, reveal it to us. If we are missing out something, talk to us. Okay? We are lacking something that most Christian, most followers of Christ thought they had. But in reality, itong kulang na ito, most Christians, ang alam lang nila dito ay isang konsepto lang. And not an experience. Pastor, ano ba sinasabi mo? Excited na ako dyan. Sino dito excited na malaman? Amen. Alam niyo po, unless the Holy Spirit moves, our move will be useless. Kung hindi kikilusan ng banal na spirito, magtambling-tambling pa man tayo dito, magpapako pa tayo isa-isa, gawin na natin lahat, from album to album, kantahin na natin. Kung walang kilos ng banal na spirito, pagod lang tayo. Walang pagsama ng Holy Spirit. Ang meron, ito, kung walang pagsama ng Holy Spirit, ito ang nangyayari, kung anong gusto siyang pinipilit. Kung walang pagsama ng Holy Ghost, kaya ka gino-ghost. Walang pagsama ng banal na spirito, kaya di marunong makontento. Pastor, tama na. Hindi, more pa. Pansin nyo, it was the word na upon kay Simeon. The Spirit was upon Simeon. Hindi pa man nakaka-experience ng blessing si Simeon mula sa Panginoong Yesus, pero alam niya ang tatagpuin niya ay si Jesus. Excited na siyang makita siya. Wala pa mang nangyaring promise. Wala pa mang nangyaring miracle. Si Simeon, ready to see Jesus. Bakit? The Holy Spirit was moving in his life. I have a question. Church, are we just here making noise
every Sunday? Are we just here every time that we gather, anyone can sing. Anyone can do instruments. Anyone can raise their hands. Pero kung walang pangungusap ng Holy Spirit, mapapagod lang tayo. Luke 2, verses 29 to 32. Luke 2 verses 29 to 32. Sabi dito, ito yung sinabi ni Simeon. Okay? Sovereign Lord, now let your servant die in peace. Ang tindi. Si Simeon, wala pa siyang nararanasang pangako. Wala pa. Hindi pa napapako si Jesus. Baby pa nga lang si Jesus eh. Now let your servant die in peace as you have promised. Verse 30, I have seen your salvation. Verse 31, which you have prepared for all people. Hindi. Hindi pa nakikita ni Simeon na nakapako si Jesus. Kaka-dedicate lang nila Mary and Joseph kay Jesus sa templo. Tapos sasabi na ni Simeon, I have seen your salvation. I have seen what you have prepared for your people. Ganun ba tayo? Kagaya ba tayo ni Simeon? Nasasabihin natin, Lord, pupunta ako sa presensya mo. Hindi ko pa man natatanggap ang hinihiling ko. Ganun ba tayo? Lord, mag-worship ako sa iyo. Hindi ko pa man nararanasan ang breakthrough ko. Ganun ba tayo? Napupunta tayo sa presence si Lord, not because of the blessings, but because of Him. Amen. Verse 32. He is a light to reveal God to the nations, and He is the glory of your people, Israel. Church, you know what? I believe matindi ang kilos na ginawa na ni Lord sa buhay ng bawat isa naririto. Amen. Kita ko, nag-post kanina ni Annalyn ng picture. Kita ko ang picture doon ay si Kuya Albert. Malaman-laman pa. Andun pa, isang lamesa. Isang lamesa. Alam niyo anong nangyari? Dito, ang bawat isa, kinilusan tayo ni Holy Spirit. Ito ay kilos ni Holy Spirit. Now, what I am trying to point out tonight, huwag tayong makukontento sa kung anong meron na tayo. Bakit? Kapag si Holy Spirit ang kumilos, laging may bago. Kapag si Holy Spirit ang kumilos, kahit tayo babaguhin from glory to glory. Amen. Because Simeon have inside of him that matters most. He knows what really matters. Alam niya yun. At yun ay ang kilos ng banal na spirito sa kanyang buhay. He is filled by joy by just seeing Jesus because the Holy Spirit has convicted him. Okay na nga siya, sabi niya, I am ready to die in peace. Oh, grabe, intindi ni Simeon. Sino dito, handa mo na sabihin yon, Lord, I am ready to die in peace. Meron pa tayong mga pangarap na gusto. Meron pa tayong mga gustong matapos. Pero salamat sa Lord. No, we are learning to understand, especially sa mga nakakasama sa devotion, we are talking about iisa ang buhay. Kung dahil iisa ang buhay, kung hindi ito gagamitin sa Lord, sayang. Pero dahil iisa ang buhay, atin itong pinapagamit sa Lord, dahil pinapagamit natin ang ating buhay sa Lord, tayo ay nakokontento na. Bakit? When we have Jesus, we have everything in our life. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Simeon was moved by the Spirit. He is filled with joy that by just seeing the infant Jesus, not yet the crucified Jesus, just the infant Jesus, he accepted him as his Lord and Savior. Now, church, there is one thing na malalaman natin na parang tayo ay nangunguna sa sarili natin buhay. Sino dito you believe that the ways of the Lord is higher than our ways? Who among of you here believe na mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa sarili mong plano? Amen. Pero alam niyo po, may mga pagkakataon na parang, Lord, dadating talaga sa time na, Lord, gigising, babang, alam niyo yun, we always talk about that. Ito ang nangyari. We start to grow familiar in His presence. Ito ang nangyari sa church mostly. If we're gonna look
sa mga churches around us, meron mga malalaking churches here in Canada, yes. But there are also churches here that is dying. Doon po sa aming bahay, meron doon katabing church eh. Yung sa may pagliko, kung napansin nyo, meron doon Clairview Community Church. And last week, di ba po tayo ay nag-service sa park? So I was driving around the church. Umalis ako sa bahay ng 8. Walang tao. Sa isip ko, baka tanghali pa ang service sila. Umuwi ako sa bahay, mga mag-11. Wala pa rin tao. Wala namang bakas ng tao. Sabi, umalis uli ako ng bahay ng mga alas 2. Wala pa rin tao. Siguro ang service ng mga to kagaya namin. Gabi din. Wala pa rin tao eh. Pero alam nyo, ang inimpress sa akin ni Lord, anak, huwag dadating sa point na ang church ay mamamatay. Pero alam niyo po, ang gawain naman ni Lord, ito ay Kanya. Ang church ay Kanya. Dahil ang church ay kay Lord, ang binuksan ni Lord, walang makapagsara. Tama? Kung alin ang Diyos ang nagtayo, walang makapagpabagsak. Amen? Pero ito lang po ang kailangan maging eye-opener sa atin. Huwag tayong masasanay na ang glory ni Lord ay yun na yung na-experience mo dati. No. Let's not be familiar with the glory of God. Si Simeon, pag sinabing familiar, hindi yung parang, alam mo yung close kayo. Pag sinabing familiar, alam mo yung sanay ka na, dahil sanay ka na, hindi mo napansin na may ginagawa pa rin ang Diyos. Halimbawa, tayo, dahil tayo ay close, tayo ay family. Dahil sanay ka na, sa lagi mong katabi, tinan mo yung katabi mo, familiar ka na ba dyan? Kaya masama yung yung merong over-familiarity. Minsan, dahil sobrang close yun na, biglang nagugulat yung dila mo, may nasasabi kang parang, ay sorry, nasabi ko. Kasi close kayo. May over-familiarity. What if yun ang ating iparanas kay Lord? Dahil sobrang, hindi ko naman sinasabing maganda, na tayo sobrang close kay Lord. That's the point. Na tayo sobrang malalim, tayo sobrang close kay Lord. Pero what I'm trying to point out is, yung tipong, si Lord may binagsak na, pero dahil sanay ka na, sa'yo baliwala na lang. Yung si Lord may nire-reveal na, pero dahil sanay ka na sa presence si Lord, ang dating sa'yo, wala na bang bago? Yung si Lord ay nangungusap na, ang rinig mo pa rin ay yung boses ng katabi mo. Si Pastor, matitindi na yung mga revelation, yung katabi mo, nag-uusap pa rin kayo. Hindi pa ba tapos yan? Tagal naman ni Pastor. Diba? Nagigets yung point. It is hard. It will be hard for us if we get familiar with the presence of God. Wag. Kasi kung tayo ay familiar na sa presence si Lord, iisipin natin, ako naman ay mahal ng Diyos. Okay lang to. Oo, mahal tayo ni Lord. At dahil manahal tayo ni Lord, gusto ni Lord tanggalin tayo sa dati na. At kung tinanggal na tayo ni Lord sa dati na, ngayon magiging, ang tendency, ang kaaway, He will do His best. Nung nag-prayer works nga, di ba? Nung nagpalaya si Jesus, doon sa possessed man, sabi ni Jesus, kapag ang isa, ay pinalayas ko, ang babalik pa ay 7. Buti pa nga ang demonyo, magaling mag-invite. Pagbalik ay 7. Pero hindi ko sinasabing demonyo tayo. Tayo anak ni Lord. Amen? Amen. Pumalakpak ang anak ni Lord. Amen? What I'm trying to say here is, let's not grow familiar with the presence of the Lord. Na lagi nating dadamdamin, lagi nating isisik ng malalim, ano ba ang nire-reveal ni Lord sa oras na ito. Na huwag tayong masasanay sa point na, Lord, nag-worship na kami ng Sunday, nag-devotion na ako, nag-life group pa ako, nag-prayer works pa ako. Going to church is good, but it is not good enough. Doing life group is good, but it is not good enough. Doing prayer works is good, but it is not good enough. What we do, kung ang mangyayari lang ay sanay na tayo sa mga gawain, wala nang nagiging revelation si Holy Spirit sa'yo, ikaw for the sake na andun ka sa gawain, hindi ka na nagsisik ng bagong presence ni Lord, hindi ka na nagsisik ng mga bagong revelation ni Lord, andun ka lang. Ang mangyayari, ang meron ka hindi relationship, ang meron religion. Bakit? Di parang yun dati. A-attend ka lang. Pagka-attend, walang nabago. Pagka-attend, yun na din. Pagka-attend, ganyan. Salamat sa Lord. Ikaw at ako naririto, kinikilusan tayo ng banal na spirito. Amen.
ikaw at ako na naririto, ramdam natin ang pagsama ni Holy Spirit. We always declare nga every Sunday, Luke 4:18 to 19, ano sabi doon sa verse? The Spirit of the Lord is upon me. Amen. Doon pa lang, alam natin na si Holy Spirit is moving in us. Alam niyo po, ng prayer works nung Friday, may nagsasabi, masakit daw yung kanyang ganito. Nung bago kami mag-pray, ganyan-ganyan. Alam niyo po, pagkatapos na mag-prayer works, yung kanya daw sakit sa kanyang hita, nawala. Antindi. Gusto niyo malaman kung sino? Si Mami Julie ganda. Yun. Yung Mami Julie. Kasi sinasamahan tayo ni Holy Spirit. Kaya ikaw at ako, huwag tayong mag-grow familiar sa presence ni Lord. Kasi ang presence ni Lord, lagi siyang gumagawa ng bago. Tingnan mo lang, hanapin mo lang, pakinggan mo lang. Amen. Kung sa buong linggo, hindi mo piniling i-encounter si Lord, ang ginagawa natin ay hindi relationship. Ang ginagawa na natin ay religion. Pero I pray and I hope malinaw na sa atin, what we have with Jesus now is relationship. That we have accepted Him as our Lord and Savior. And as we accepted Him as our Lord and Savior, the Holy Spirit is already working in us. Amen. That the power of the Holy Spirit is working in us. That the power of death, wala na yan. Yung mga sakit karamdaman, dahil we have accepted the power of the Holy Spirit, magkakaroon ng breakthrough. Amen. Acts 2:1-4. Acts chapter 2, verses 1-4. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Parang ganito. No? Suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then, what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Church, sino dito gusto mo ikaw ay patuloy buhusan ni Holy Spirit? Si church, sino dito? Kagaya nung naranasan ng mga tao in the book of Acts, when they gather and when they start worshiping and praising the Lord, the power of the Holy Spirit comes down and changes His people. There will be transformation. There will be freedom. There will be deliverances. And this is the time that I believe that JA1 Sherwood Park, dahil tayo minamature na ni Lord, sunod na miracle ang ipapakita ng Diyos sa atin. Why? Kasi, you know what? We belong in an unstoppable kingdom. Wow. Kaya, sumama ka na sa camp. Wow. Amen. Huwag tayong magiging sanay na sanay sa presence ni Lord. Example, sanay na sanay ka sa iyong alarm. Dahil sanay na sanay ka sa tunog ng alarm mo, hindi ka nagigising. Sino dito ganun? Yung alarm mo, 7. Ako po yun. Yung alarm ko, may 5 p.m., 5:15, 5:30, 5:45. Ganun po yung alarm ko eh. Kasi sanay na ako sa tunog. Dahil sanay na ako sa tunog, hindi ako nagigising. Pero wag natin gagawin yun sa presence ni Lord. Okay? Huwag natin gagawin yun sa ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Kasi I believe when we pour out our heart in the presence of God, the Holy Spirit will begin to move. Amen. Yung unstoppable move ng kilos ng Lord. Alam niyo po, sa presence ni Holy Spirit, walang matigas na puso. Walang mahirap na sitwasyon. Walang imposibleng bagay. Bakit? Kikilos ang banal na Espiritu. Amen. Church, let's always be excited and expect the unexpected when the Holy Spirit is in the room. I believe, sabi ni Lord, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. The Holy Spirit is working here now. The Holy Spirit is working in you now. I believe ngayon pa lang, not just here, but also in the people on the other side of the screen, nangungusap ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is already talking to all of us tonight. Amen. And I believe, magpo 4 years na ang church, ang Sherwood Park. Ito na yung time that we will be an asset of God's glory here in Alberta.
Amen. We are not chosen for harvest anymore. Tayo na din gagawin ni Lord na mag-harvest para sa iba. Amen. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, share ko lang, SKL, I am hearing this song. Siguro magtutuwis ko na itong pinapakinggan. And I was really moved when I first heard the song. Grabe yung lyrics. Sabi ng lyrics, if the highest place that I could reach is at your feet, then I've done it all. If the best thing that I could see is His glory, then I've seen it all. No treasure of this life could ever satisfy. Ma-reach man natin ang lahat, pero ang pinakamataas na ating maaabot ay ang presensya ng Diyos. Marinig man natin ang lahat, yung mga nangyayari sa paligid, pero ang pinakamatindi natin maririnig ay ang boses ng Diyos. Amen. At kung narinig mo na ang boses ng Diyos, I'll tell you this, matindi na ang nararanasan mo. Bakit? Diyos nang kumikilos sa'yo. Kapangyarihan na ng Holy Spirit ang kumikilos sa'yo. Amen. And tonight, because we're talking what really matters, this is what matters, that we walk in the power of the Holy Spirit. Number 1, how to walk with the power of the Holy Spirit. Are you guys ready? Handa na ba kayong maging asset for change? Handa na ba kayong maging asset for God's glory? Okay? Handa na ba kayong maging kagaya ni Simeon? Yun. O, wag niyo na tingnan sila Julian. Number 1, how to walk with the Holy Spirit. Be hungry of the Holy Spirit. Magutom tayo sa presensya ng Diyos. Amen. Yung tipong pagkabasa ng Bible verse sa cellphone, di ba mayroong Bible app, may Bible verse, pagkabasa, okay na. Yun na yun. Pag nga tayo pupunta sa kainan, may sabaw na, may kanin na, mayroong pang mga dessert, may drinks pa. Kapag kakain tayo ng physical, talagang kumpleto. Buffet. Pag word ni Lord, snacks lang. Bakit ganun? Ginawa ko naman lahat. Kulang pa rin. Lucky me, noodles. Romans 14 verse 17. For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink. Kaya kapag tayo magagawin, tama-tama ng pagkain. But of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Kaya yung ginagawa natin, it's good. Alam niyo po, ako'y na-born again sa pagkain. Nakwento ko yun sa inyo. Ako ay na-encourage dahil may pagkain. Pero to grow the church, hindi dahil sa pagkain. Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. To grow the church, hindi dahil may lechon. Ang power ni Lord ay hindi nakabase sa lechon. May lechon man o wala, babaguhin tayo ni Holy Spirit. Amen. Kaya tayo excited kahit walang lechon. Amen. Kaya tingnan mo yung katabi mo, hindi pa yan mukhang lechon. Okay? Bakit? Excited tayo sa kilos ng banal na Espiritu. Amen. Sino dito excited ka sa kilos ng banal na Espiritu? I am telling you this, let's be hungry in the presence of the Holy Spirit. Huwag kang matapos sa isang verse lang. Magbasa pa tayo lalo ng scripture. Let's continue to worship Him kahit patay na ang cellphone, buksan ang laptop. Patay ang laptop, buksan ang TV. Pag patay ng TV, kumanta ka na. Amen. Let's be hungry of the Holy Spirit kasi we don't know what could ever happen nowadays. Maganda na tayo ay punong-puno ng banal na Espiritu. Amen. Don't store treasures here on earth. Lahat ng bagay dito maluluma. No? Lahat ng bagay dito mawawala. Mag-store tayo ng treasure sa langit. At kapag tayo nag-store ng treasure sa langit, I believe, doon mapapatunayan na tayo gutom na gutom sa presensya ng banal na Espiritu. Amen. Dahil ikaw ay gutom sa kilos ng banal na Espiritu, ikaw ngayon mismo ang kikilos sa pinapagawa ni Holy Spirit. Sino dito, excited ka, dadating yung time, pagkapato mo ng kamay, bang! Nabago ang buhay. Pagkakita pa lang sa'yo, wow! Na-born again bigla. Wow, tindi. Tindi ng anointing. Pagkakita pa lang sa'yo, Lord, magre-repent na ako. No? Pagkataas pa lang ng kamay mo, aawit ka pa lang. Jericho walls are breaking. The chains are breaking. Bakit? Gutom ka sa kilos ng Holy Spirit. Yun ang mangyayari. Number 2,
How to walk with the Holy Spirit. Number 1, be hungry of the Holy Spirit. Number 2, be a vessel of the Holy Spirit. Hindi pwedeng busog ka lang. Gamitin mo ang tinanggap mo sa banal na Espiritu. Maging vessel tayo. Amen. Kaya kapag pinagpe-pray ka ni pastor, alam niyo na to eh. Kapag pinagpe-pray ka ni pastor, huwag kang maging paniki. Nasasabihin mo, ba't ako? Kaya naman kapag may pinapagawa sa iyo si pastor, pinagpe-pray, pinapakanta, pinapagawa ng ganito, ganyan, pinagla-left news, sabihin mo kay pastor, nagiging paniki ka bigla, nagiging pakpak ka. Napapanood niyo yung mga AI sa Facebook? Yung bigla nagkakaroon ng pakpak, yun ang nangyayari. Sasabihin mo, ba't ako? Ngayon, hindi na. Bakit? Pinupuno tayo ni Holy Spirit. Gugustuhin natin na tayo magamit ng Diyos. Gugustuhin natin na tayo magamit for God's glory alone. Amen. Isaiah 61, verses 1 to 2. Isaiah 61, verses 1 to 2. Sabi dito, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me. Sabi ni Prophet Isaiah, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted and to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed. He has sent me to tell those who mourn that the time of the Lord's favor has come, and with it, the day of God's anger against their enemies. Ano napansin nyo? Kagaya ng Luke 4:18-19. This one here is God's confirmation that in the life of Jesus, even in the Old Testament, ang kilos ng banal na Espiritu, ang gusto niya kumikilos sa kanyang mga anak. At sinong anak dito ng Diyos? Dahil ikaw at ako'y anak ng Diyos, gusto ng banal na Espiritu, ikaw at ako'y kilusan ng kanyang kapangyarihan. Ang gusto ni Holy Spirit, ikaw at ako, ay magkaroon ng desire na magpagamit sa Lord. Tuloy-tuloy. Amen. Alam niyo po, we are living in the times na talagang maglalabasan ang mga nangyayari. Yung mga end times nakalagay sa Bible. Yung mga details about the second coming of the Lord Jesus Christ. Yes, it is happening. Rumor of wars is happening. Matagal na nangyayari yan. Kaya ang kailangan natin gawin ngayon, lalo tayong magbabad sa Lord. Hindi because may war, lalo ka magbababad. You and me. Because we already have accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Hindi na tayo natatakot. Tayo ay nagre-rejoice na. Bakit? Saved na tayo eh. Natanggap na natin si Lord. Natanggap na natin si Jesus. At nung natanggap na natin si Jesus, si Holy Spirit, now Holy Spirit is already working in you and in me. Amen. Tayo ay magiging vessel ng joy. Imbes na yung mga kasama mo, let's say sa work, let's say sa school, ngayon, kakabakasyon lang ng mga estudyante. Let's say sa bahay, mayroong mga family members. Naku po, di ba? May mga ganyan. Naku, daming mga ano. Tayo maging vessel ni Holy Spirit. That the joy of the Lord is our strength. Amen? That because the Spirit of the Lord is upon me, imbis na matakot, maghahanap pa tayo ng masyesheran. Imbis na mangamba, maghahanap pa tayo ng i-bless. Maghahanap pa tayo ng ating pagdadaluyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bakit? We cannot contain the power of the Holy Spirit. Amen. Kapag ikaw, naranasan mo ang power ni Holy Spirit, magugulat ka na lang. Ikaw mismo, the Lord will use you to turn this nation upside down. To turn the battle upside down. Na akala ng mundo, nagwawagi siya. Akala ng kaaway, nagwawagi siya. Pero, through the power of the Holy Spirit, ang tagumpay ay nasa iyo at sa akin. Bakit? Ang tagumpay ng Panginoong Hesus ay ating tinanggap. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Lastly, una, how to walk with the Holy Spirit. Number 1, be hungry of the Holy Ghost. Number 2, be a vessel of the Holy Spirit. Number 3, and we're almost done. Be marked of the Holy Spirit. Ewan ko kung nababasa nyo, may mga Facebook list na nagsasabi, be mark of the ganito, 666, ganito, ganyan, sa ulo, sa kamay, ganyan. And let's be marked with the Holy Spirit. Ano ibig sabihin? Kapag sinabing may mark ni Holy Spirit, ito ang point. Kapag may mark ni Holy Spirit, wherever you go, wherever the Lord is planting you, maraming makakakilala sa Lord. Bakit?
kumikilos ang banal na spirito sa iyo. Narinig ko yung mga testimony ng mga umuwi sa Pinas, sila ay mission accomplished. Meron silang mga nasyaran. Bakit? Markado ng banal na spirito. Sinasamahan sila ni Holy Spirit. Isaiah 32 verse 15. Basahin natin to. Until at last the Spirit is poured out on us from heaven. Dito I believe ngayon pa lang, there's an open gates of heaven in this place. Then the wilderness will become a fertile field. Tindi. And the fertile field will yield bountiful crops. Yung dating tuyo ang lupa, pero dahil ikaw na kinikilusan ng banal na spirito, yung tuyong lupa, pag-aanihin ng Diyos. Yung dating lupa na walang pwedeng anihin, pero you is here. Ikaw ay willing magpagamit sa Lord. Amen? Kasi sabi sa last verse, then the wilderness will become a fertile land. Sino dito, alam mo, kung saan ka itanim ng Lord, gusto mo, ikaw ay maging pagpapala sa marami. Kahit saan ka dalhin ng paanan mo, kung kahit saan ka dalhin ng Panginoong Hesus, alam mo sa sarili mo, ikaw ay gagawin pagpapala. Bakit? May pagsama ng Holy Spirit. May pagkilos ng banal na spirito. May revelation mula sa Holy Spirit. Church, oh how I pray na we will not grow familiar in God's presence. I believe kanina pa lang may nire-reveal na si Lord. Kanina pa lang may iniibo na si Lord sa heart mo. Kanina pa lang may ini-stir up na si Holy Spirit sa puso mo. I don't know kung ano yon, pero I believe it's between you and the Lord. Kanina pa lang ang Lord ay may gusto ng ibaba. Si Holy Spirit may binubuhos na siya ngayon. Ang tanong lang, handa ka bang tanggapin? Ang tanong lang, handa ka bang magpagamit tuloy-tuloy? Ang tanong lang, handa ka bang maging hungry sa kilos ng Holy Spirit? Church, ito ang mangyayari. If we have the mark of the Holy Spirit, minimum effort will result in maximum results through the power of the Holy Spirit. Sige, palakpakan natin si Lord. I believe tonight it is an incredible night that the Lord has prepared. That before we enter another week tomorrow, the Lord wants to equip us. And as the Holy Spirit equip us, I believe there will be great testimonies upon this church. There will be a greater move ng banal na spirito sa bawat isa. Bakit? Ginugusto na natin na tayo kilusin ni Holy Spirit. Ginugusto na natin na tayo baguhin ni Holy Spirit. Ginugusto na natin si Holy Spirit sa ating puso. Si Holy Spirit, it's not because He is mentioned last in the Bible, He is the least. No. He is one with the Father and He is one with Jesus. The Holy Spirit is as powerful as God. He is the reason kung bakit yung katabi mo andito. He is the reason kung bakit humihinga pa tayo. The Holy Spirit is moving not because for us to be blessed, but the Holy Spirit is moving in this church for this land to be blessed. The Holy Spirit is moving in this time, in our generation. Ayaw natin na yung kilos ni Holy Spirit hanggang sa atin lang. Kaya we are discipling the kids. We are discipling the young people. Kasi ang gusto natin ng kilos ng Diyos from our generation to the next generation, to the next generation, hanggang sa mga susunod na henerasyon. Sa mga magiging apo mo, sa mga magiging family mo pa. And that could only happen if there's a move from the Holy Ghost. Ito ang mangyayari. Kahit katiting na effort mo, basta may pagsama ni Holy Spirit, thousands could be changed. Let's just be willing. Let's just be hungry. Let's just continuously choose
na mag-seek sa power ni Holy Spirit. If we're not gonna ask for a greater revelation from the Holy Ghost, kundi ngayon kailan? We are not sure of tomorrow, but one thing is for sure. Dahil ikaw at ako'y mahal na mahal ng Diyos, gusto ni Lord, yung kanyang presensya, gusto niyang pakapalin ngayon pa lang. We don't need tomorrow. Ang gusto ni Lord ay ang puso mo ngayon. Ang gusto ni Holy Spirit ay ang pagsunod natin ngayon. Ang gusto ni Holy Spirit ay ang ating desire ngayon. Not tomorrow, not next month, not next week. Ang kilos ni Holy Spirit ay ngayon. I believe ang Lord ay may gustong ibaba. At kung meron kang gustong tanggapin sa Lord, stand up on your feet. The Holy Spirit is so precious that His voice is precious. Dahil sobrang precious ng boses ni Holy Spirit, alam ko kinakausap ka na niya. Magkwento ka. Napagod ka from the past. Magsumbong ka kay Lord. Magkwento ka. Gusto ni Lord yan. Na sa ating kahinaan siyang ating kalakasan. Na sa ating pagkukulang siyang ating provider. Sige, magsabi ka kay Lord. Ikwento mo. It's okay. Sige. I-release mo ngayon kay Lord. Ikwento mo kay Lord. Gusto ni Lord yan. Gusto ni Holy Spirit yan. Gusto ni Holy Spirit magkaroon ng pagsasakyan ng kanyang kapangyarihan. I-release mo yan. Sige, magsabi ka kay Lord. Anong desire mo? Ang desire mo magpagamit pa lalo kay Lord, sige sabihin mo sa Kanya, sabihin mo kay Holy Spirit, Holy Spirit, gusto ko magpagamit pa lalo sa'yo. Holy Spirit, I want to see the lame to walk. Holy Spirit, we want to see the blind to see. We want to see, oh God, impossible things from you. Jesus, we want to be like Simeon, na kahit wala kaming tanggapin, hahanapin ka pa rin namin. Na kahit wala kaming maranasan pa, gugustuhin ka na namin. Oh, Jesus. Alam ko may sinasabi sa'yo si Lord. Just listen. Just listen. Just listen. Kung tapos ka na, mag-release kay Lord. Look at me. This is the challenge, church. Ito ang ating challenge for tonight. It's time for us to yield and yield to the Holy Spirit. Bakit yield and yield? One definition of yield is to continuously surrender, mag-yield sa kilos ni Holy Spirit. Ang isa pang definition ng yield ay magbunga. Magbunga through the power of the Holy Spirit. Church, the Lord wants to use you now, not tomorrow, not next week, not next month, not next year. This is the time that the Holy Spirit wants to move into your life. This is the time that the Holy Ghost wants to operate into your heart. This is the time that the Holy Ghost want you. Ikaw at ako ang gusto ng banal na Espiritu. At kung desire mo na patuloy na makatanggap sa power ni Holy Spirit as an act of faith, why not let's worship here in front? Come here in front. Magbababa si Lord ng another fire. Magbababa si Lord ng another portion. Magbababa si Lord ng mga bagong bagay. Bakit? Ang kilos ni Holy Spirit pakapal ng pakapal.
Patindi ng patindi. Why? Because you are saying yes. You are saying yes. Church, let's come here in front. Tanggap tayo ng buhos ng Holy Spirit. Let's desire for more. Oh, Jesus. Oh, precious Holy Spirit. We want you now more than ever. Oh, be ready, be ready, be ready, be ready, be expectant. Ihanda mo ang puso mo. Ayan na, ayan na, ayan na. Tumitindi, tumitindi, tumitindi. Oh, yung pasika na babababababababakandi. Oh, desire, desire right now, desire, desire. Humanda ka. In the count of 3. May kakaibang ibabagsak si Holy Spirit. Ihanda mo ang puso mo. Ihanda mo ang sarili mo. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. 1. Oh, Jesus. Oh, ayan na, ayan na, ayan na. 2. Oh, Lord. Be ready. Be ready, be ready, be ready. 3. Oh, Jesus. Come on! Church! Magpagamit tayo kay Holy Spirit. Let's desire more of Him as we declare more of Him. More of you and none of me. More of you and none of me. And more of you and more of you. Jesus. More of you and none of me. More of you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Meron dito pinapalaya ni Lord. Meron dito may pinapagaling si Lord. Meron dito ini-increase ni Lord ang anointing. Meron dito merong bagong gift na pinababa si Lord. Meron dito may matinding inilibil si Jesus. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Walang pansinan. Don't mind the person beside you. For the last time, sa pag-awit mo ng kantang ito, let it be an act of faith. Sa pag-awit mo nito, you are fully deciding na ikaw ay magiging vessel ni Holy Spirit. Come on! Sing it out! Sing it out! Sing it out on top of your hearts!
Oh, I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. for the last time, set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you and not of me. More of you and not of me. And more of you and more of you, Jesus. More of you and not of me. More of you and not Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Oh, yana pa shika na Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grabe. Grabe ka, Holy Spirit. Grabe ka. Grabe ka. Grabe ka. Come on, pasalamatan natin si Holy Spirit. Oh, thank you. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, you're good. You're great. You're awesome. You're mighty. Oh, woo! Joy. Be filled. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat. Ine-excite mo kami lalo. Lord, sa presensya mo, laging may bago. Lord, sa kapangyarihan mo, pinapalaya mo kami. Sa kapangyarihan mo, we find our joy. At Lord, salamat. Through your power, Holy Spirit, we will never be the same again. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Lord, ikaw ang patuloy na mag-glorify sa aming buhay. Lord, we just seek more of you and we will be hungry for more of you. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Babae sa babae, magyakapan po tayo. Lalaki sa lalaki, yakapin mo ang katabi mo. Sabihin mo, you are blessed. God loves you. God loves you. God loves you. God loves you. Hindi pa tapos si Lord. The best is still yet to come, church. Woo! Thank you, Lord. Praise God.